Kasi ang issue kay President BBM ngayon ay ang issue ng leadership. Kasi pumapalpak na yung mga taong pinag-uutusan niya na gawin ng mga trabaho. I call the speaker, the wife is the chairperson of the Committee on Accounts. Yung ayuda ba permanent na sa atin o hindi tayo, wala ho dun sa policy na paano ba ang job generation natin? Kasi ano ba ang ayuda na yan at para saan? Sila ba ay nag-anticipate na mayroong pangyayari na kakailanganin ng ayuda? O matatiming lang itong ayuda na to kapag malapit na ang eleksyon? Political analyst Malo Tikia may mensaheng mainit sa gobyerno. Sinabi nito ang dismaya sa nangyaring pag-alis ng pondo ng Vice President Inday Sara Duterte. Matatandaan na nagsimula ang alitan sa pagitan ng Unitiam ng si ex-President Gloria Arroyo ay inalis sa pagiging Deputy Majority Leader at dito nagsimula ang lahat. Tumiwalag na sa partido si Vice President Sara Duterte. Sinabi pa ni Malu ang ilang maiinit na nangyari na marahil magkawatak-watak ang Unitiam sa pag-alis nga ng budget nito sa DEP at sa Vice President na confidential at intelligence funds nito. Dahil sa issue na ito pinakita lamang ang lakas ni Speaker Martin Romualdez dahil umano pinsan din siya ng President Bongbong Marcos. Matapos ang nangyaring pag-alis ng budget ng confidential ay nilagay sa ibang programa at ahensya na para sa West PHC. Sinabi ni Malo na pinulitika si Vice President sa mga nangyayari at naging makakaliwa na ang gobyerno at na-single out si VP Inday Sara pagdating sa budget nito na ginawang demolition job kay Vice President dahil tatakbo umano ito sa susunod na eleksyon. Babala ni Malo sa planong pagtakbo ni Tambaloslos at inamin nito wala pang speaker na nanalo sa history ng politika. Speaker sa Congress na tumakbo agad at nanalo. Attorney Trixie sa issue ng leadership ni President Bongbong Marcos. At maging demanding sa mga project at ahensya niya. Maging strict sa mga tauhan ng gobyerno. Sakit ng bansa na open na din ni Attorney Trixie tulad umano ng kuryente, tubig, at bilihin. Para mahikayat ang ilang investors ng bansa. Problema na dapat solusyonan ng Pangulong Bongbong Marcos ay palakasin umano ang political will nito sa gobyerno. At sinabi din ni Attorney Trixie ang ugali ni President Marcos na umano ayaw nito ng conflict sa kanyang pamumuno. At kinuwento din nito ang mga pangako at plano ni President Marcos na napako umano. Binira din ito ang Kongreso na palpak ang pamamalakad sa pondo ng taong bayan. Sa pagtira kay Vice President Inday Sara Duterte, at plano nitong ayuda na kesyo daw natataon sa susunod na eleksyon at pagkuha muna ng loyalty ng mahihirap gamit ang ayuda na plano nila. Sinabi din ni attorney ang pagkakaiba ni President Marcos at former President Duterte na dapat umano maging tutok ito sa pamamalakad at maging mapanuri at mag-report ng issue na nangyayari sa bansa. Pati sa politika ng pag-uupo ng kabinete nito. Ilang issue at komento ni Malo Tikia at Attorney Trixie, tunghayan pa natin mga ka-solid peak news. Tara! Let's go! Before we start though, it turns out a good amount of you watching right now aren't even subscribed to the channel, so if you enjoy the content, consider hitting the subscribe button, as not only does it help out a ton, but it also very much appreciated. Ano kaya palagay ninyo ang nagtulak dyan sa mga kongresista na mag-decide ng ganitong desisyon na talagang tanggalan ng confidential intelligence? Maganda po yung tanong nyo, no? Kung titingnan nyo yung press statement nila, dun sa 5, binalik naman, ilinagay lang yung CIF sa MOOE ng DA, ng DICT, at saka ng DFA. So, from pagkaalis nila sa Confidential and Intelligence Fund, reclassify nila yon at ginawa nilang MOOE. Ang tangi pong nawalan talaga na kung titingnan niyo yung istorya, medyo medyo hindi katotohanan. Ang talaga hong nawalan, OBP at DepEd. Hindi naman ho renestor as MOOE eh. So kaya nga ang sabi ko, basahin niyo yung press release kasi yung press release, 2 pahina yon, ang dami nilang sinasabi.
Sa first page, sinabi nila 5 ahensya ang nawalan. Tapos pagdating nyo sa second page, linagay yung MOOE, yung pondo sa MOOE, nung 3, pero yung 2 na iwan. So sino talaga ho na zero? Si OBP at saka si DepEd. Ngayon, ang tanong nyo, maganda yan. Kasi ho, makikita natin si Vice President Duterte, patuloy po ang what's the right term? Bangga sa mga teroristang grupo. From the very start, nung kandidato siya, sinabi naman niya na talagang ayoko ng ganito, ayoko itong grupong ito. Talagang sinasabi niya. At makikita natin sa plenary at sa committee, ang bumabangga lang naman sa kanila yung 3 ng Makabayan Block. So, ang parati ko nga hong sinasabi, bakit inalaw sa plenary na bastusin yung proseso ng Kongreso? Na parang ang nag-monopolize na lamang ng debate ay yung may linya at yung kalaban ng may linya. So kita po nyo kaya yung I'm calling the press release really outright lies. Kasi ang talagang inalisan, 2 lang. Si OBP at si DepEd. Kasi yung 3, renestor sa MOOE. So, oo, inalis nila. May karapatan ang Kongreso mag-reclassify. Ang problema dun sa reclassification ginawa from MOOE towards a Pag-asa Airport runway na gusto nilang itayo, ang question po doon, pwede ka bang mag-reclassify ng CIF patungo sa infrastructure fund na wala naman sa NEP, wala sa budget ng Pangulo. Katulad po na nagsimula tayo, di ba sabi niyo, may NEP, pagkatapos ng NEP, ang pinapasa sa House po, ang tawag doon GAB, General Appropriations Bill. Pag nagbalik po sila ng itong recess nila, magbobotohan niya ng 3rd reading. Aangat sa Senado. Hindi ko alam kung ang gagawin ng Senado, mag-a-adapt na lang ba sila? Mas madali po yun. O talagang magpapasa sila ng separate nila. Pag nagpasa ng separate, magkakaroon ng BICAM. So, tama po yung sinabi niyo, medyo malayo-layo pa ito, marami pang usapan. Sana hindi lang maging personality ang pag-usapan. Sana ang pag-usapan, palisiya. Ano ba ang national security policy natin? Meron na pong napirmahan ng presidente dyan, EO37. Hindi ko alam kung binabasa nila o rene-reflect nila sa debate nila. Kasi ang sabi dun sa Pag-asa Airport, yung daw ay kailangan sa West Philippine Sea. So, babalik po tayo. Ang isang bansa, ang kailangan yung ayusin muna ang domestic issues bago tayo in sa labas. Kasi kung napakaliit ng ating pondo, 5 trillion, ilalagay mo pa sa depensa sa labas. Kaya nga ako parati kong sinasabi, magpabayad kayo sa EDCA para yung tinatayong facilities, yun naman ho ang bayad Tatayo ang facilities, iiwan sa atin. Ba't hindi nyo isama ang Pag-asa? Diba? Kasi ang parang sinasabi nila, ilalagay daw sa security ng bansa. So ang tanong ko, kung ilalagay mo sa security, ba't linagay mo sa National Security Council? Wala naman ho dong implementing army. Policy ho yan, nagdedebate. Pwede sa NICA, okay yung sa NICA, sa BIFAR, okay yung sa BIFAR. Pero yung nag-iiba po ang mundo ang risk hindi na yung man-to-man, marami ng cyber. So, cyber. Kung hindi ho tayo mag-a-adjust sa ating budget, ay mauunahan tayo ng mga problema, hindi tayo talaga makakatugon. Ang isa pa pong magandang realignment, ilagay nila sa sa civilian defense, yung disaster, ay 20 na bagyo ho tayo a year. Talaga, kung lumuluhod tayo dun sa bagyo, hindi nyo taasan yan para handa tayo. So, marami pa hong pwedeng gawin. At pag nakita nyo yung press statement, lumaki ang pondo para sa ayuda, sa AIX, napakapolitika po niyan. Merong magaganda yung itaas ang pondo ng TESDA, taas ang pondo ng CHED, itaas ang pondo ng DOH para dun sa health infrastructure, maganda po yun. Pero yung
again, babalik tayo. Yung ayuda ba permanent na sa atin o hindi tayo, wala ho doon sa policy na paano ba ang job generation natin? 'Di ba? Mag-invest ako sa piso para ang local government maengganyo. So, wala hong policy debate na nangyayari eh. Natuon lamang kay Vice Presidente na kaya ko parati sinasabi, politika na po 'yon. Yes. Mukhang nag-agree ako sa inyong analysis po. Mukhang politika na itong pinapairal dito. Kasi parang personality issue na eh. Na-issue na sa personality. At isa pa, may mga agam-agam na mukhang naging makakaliwa na yung Kongreso. Kasi di po ba nakipag-meeting pa si Speaker sa mga nasa Makabayan, dating Makabayan Block, na nakaupo at ngayong incumbent Makabayan Block. Ito'y parang sa tingin ng iba pumapalakpak talaga yung Makabayan dito sa ginawa ng Kongreso. Na talagang parang sininggle out lang talaga si BP Sara. Sir, alam mo yun, di ba sinabi ni Speaker na yun naman daw ay social hall, kahit sino pwedeng pumunta. Pwede mo rin namang hindi i-publish. Di ba? Para hindi nagkakahiyaan, pwede mong i-publish. Those are things that a speaker will be able to do. But to publish it, and towards the end, nung napasa yung on second reading yung GAB, nagpasalamat siya. He was in the rostrum thanking the Makabayan Block for the plenary. So, ang akin lang, sandali lang, budget ito ng presidente mo. Magkasama kayo, ang presidente at ang vice presidente magkasama. Bakit naman sinisingle out mo lang ang vice presidente? Kaya babalik doon sa usaping, ano ba ito, demolition job? Mukhang gano'n na nga. Mukhang marami nag-agree na demolition talaga. Dahil hindi naman natin maialis sa isipan ng mga mamamayan na sabi natin yung potential para sumunod sa pwesto ni BBM ay si VP Sara comes 2028. Yung mga nangyari sa Kongreso ay kung maalala po ninyo, tinanggal ni Speaker si Gloria Macapagal Arroyo as Senior Deputy Speaker. Oo, kaya doon lumabas yung salita ni VP Sara na tambaluslos itong si Speaker. Tapos may mga lumalim lumala yung ahaway. There was an occasion doon sa birthday yata ni Presidente Bongbong na nagpatutsada ang Vice President. Sorry, Apong Bongbong, I cannot mention your middle name. Parang ganun. So talagang antindi na ng away. So ito, pinapakita rin ni Speaker na may force to reckon with ang kanyang posisyon bilang Speaker of the House. Sir, yun po palagay nyo. Oo, ako'y sumasang-ayon doon. Yung force dahil pinsan siya ng Pangulo. Speaker siya. At kung speaker siya, meron siyang 28 billion na hawak-hawak, no? So makapangyarihan. Pero ang speaker ba nananalo sa history ng ating politika? Wala pa pong speaker na tumakbong presidente na nanalo. Pangalawa tama po. Wala naman sa balota ang vice presidente sa 2025. Wala nga partido. Bakit nyo gustong durugin? Hindi naman siya kalaban sa 2025. Ngayon, kung ang parang sinasabi nyo ay, di sige, nandiyan ka, wag kang sumali sa amin sa kampanya sa 2025, hindi naman nag-o-offer rin ang Vice President. And kung titingnan nyo, in the past 1.5 years, at during cabinet meetings, tahimik lang si Vice Presidente. Kung hindi tanungin, hindi siya magsasagot. Kung hindi bigyan ng task, hindi niya tatanggapin. Kaya sabi ko, bakit nagkaganon? Samantalang maganda naman yung samahan nung nagsimula sa kampanya.
Wala ho akong masasagot doon. Ang akin lamang, tinitingnan ko yung mga galaw ng mga tao na mukhang may pinupunto sa dulo. Tama po, tama po. Hindi na kailangan nating nag-aral sa Harvard eh. Ang bilis natin basahin mo lang yung body language nila at saka yung mga lumalabas na development. Yan talaga makikita na natin na nasi-single out. Talagang may gustong patunayan yung speaker na talagang may makapangyarihan talaga. Nagsalita ang dating Pangulong Duterte. Sa tingin ko, yung pag-jump niya into the arena again, medyo telling yon kasi nag-challenge siya eh. Magkaroon ng liquidation, i-open sa public, isama pati ang presidente, o kung tatakbo ka, i-open mo ang record mo. Medyo yun, hindi ko alam kung paano tatanggapin ng mga nakaupo. Yun nga po. Naalala ko pa, may mas violent reaction diyan sa Kamara doon sa binuong parang krusada ni Baguio City Mayor Benji Magalong. Oo, yung wala na yun. Wala na bigla yung isyong yun. Nandyan pa ho. I think very active sila doon sa pag-alis ng Confidential and Intelligence Fund ng local. Mahirap po yun, no? Pagdating mo sa local, hindi naman lahat ng pondo ng local galing sa national. Yes, ang pondo po ng local galing sa lokal, sa business, sa permits, sa amilyar. Ang binibigay lang po ng National Internal Revenue Allotment. Pero kailan bumababa? Hindi po sa first month. Usually po yan bandang June at delayed. So, kung may sumabog sa lugar mo, maghihintay ka sa national. Kung nagkaroon ng bagyo at lumubog ka, maghahantay ka sa national. So, medyo mahirap po yung ginagawa nila na one cookie cuts to everyone. Na ang CIF dapat alsin. Pero kuminsan, kailangan nating maintindihan ang nature ng politika. Kaya nung sinabi ni Senate President na false news yon at sinabi ni Congresswoman Kimbo at ni Chairman Ko na fake news, hindi ho sila nagpapakatotoo sa ating taxpayers. Then I'll go back nga dun sa question na dahil nga we need to prioritize because we only have limited budget ng bansa, kung ganito ho ba na meron allotted na billion ito, hindi to millions. Iyan ba ay matatawag din natin na wise Hindi na paglagay? Kasi sinasabi, binubusisi, iniingatan ang ating budgeting. Kaya nga medyo patas ba? Nabusisi ba ito? Kailangan ba talaga, ma'am? Ma'am, ang sagot ko dyan, naalala nyo ang DAP, ang Development Accelerated Program, na rinul ng Supreme Court na unconstitutional. Para po ngayon, nandun na naman tayo sa flashpoint na yon na nalalaman ng tao, ano yan, ba't nakatago? Alam po nyo, ang mas lalong masakit, magkano ang ginagastos ng taong bayan for every session day ng Kongreso. Correct. Diba? Lumalabas po 373 million per session day. Yes. Bakit po? Noong pong 1970s, ang session, 100 continuous days. Bago mag-recess. Ngayon po hindi, ang session days 3 lang. Sa isang linggo, Monday, Tuesday, Wednesday. So ang total ng session days, simula ng first regular session hanggang ngayon, 105 times lang nagkaroon ng session ang Kongreso. Okay? Tayo po pumapasok araw-araw. Kung 105 ang session days, ang total budget nila 39 billion. Lumalabas ang per session day nila is 373 million. Yes. Tama po ba 'yon? Parang hindi. Hindi ko po ang sagot diyan. Maraming hearing eh. I-prioritize. Yung hearing naman po, nako. I-prioritize nyo. Diba, i-prioritize nyo. Exactly.
O gusto niyo magsakripisyo. Actually, yan yung yata rin yung hindi alam ng ating mga mamamayan, ano? Yung maginagastos sa bawat mga session, sa bawat hearing na mas natatagalan, mas lumalaki ang gastos natin. Isa pa po, no? Kasi I've been, lagi ko na yung power, no? Like, for example, this fund, sabi nila kasi, kaya daw nilalagay dyan, at least, audited naman daw yan yun ang pagkaiba. It's not confidential funds because this one, itong tinatawag na extraordinary expenses, ay na-audit naman daw. Pero di ba ito'y certification ng speaker para ikay gumamit. Ibig sabihin, may power siya to certify. Yeah. So, yung mga ganito ba, masasabi natin, power agad yun. Kasi power kailangan na certification niya di ba? Oo, kung sino malapit sa kusina, one person to agree. Mantika, di ba? Yeah. Ganun lang yun. Ang kwan lang natin, masyado kasi nilang ino-obfuscate yung discussion. Ginugulo kasi bihira ang taong bayan makaintindi ng budget. Nung naintindihan, ginugulo nila. So, diyan po sa, tama kayo, certification lang po ang kailangan yan. At within a range. So, sino nagde-determine ng range? Hindi ba si speaker? Yeah, so one person to approve. Yun ang mangyayari. And again, I call the speaker, the wife is the chairperson of the Committee on Accounts. Doon po sa Committee on Accounts, makikita nyo kung paano ginastos ng House of Representatives ang pondo nila. Ang dami hong conflicting yung ethical norm na wala na Yeah. Kaya nga ang sinasabi ko, yung kongreso na nagtrabaho ako, ibang-iba na po ngayon. Kahit po ang debate, ibang-iba. Kaya nakakalungkot kasi 'di ba, habang tumatakbo ang panahon, dapat ang mga institusyon nagbabago, mas nag-i-improve at ang bayan mas umuunlad. Pero tayo noong 1987 nung binuksan ho uli ang kongreso, parang na kung saan napapunta na hindi maganda at lalo nang nagiging for the boys club lang na sila lang yung nakakaalam kung paano ginagastos ang pondo. Kasi ang issue kay President BBM ngayon ay ang issue ng leadership. Kasi pumapalpak na yung mga taong pinag-uutusan niya na gawin ng mga trabaho, ngunit itong ating Pangulo ay hindi nagtitimon or kulang siguro sa pagtitimon. Or naniniwala pa rin na despite the kapalpakan ay okay pa rin sa kanya yung ganong klaseng trabaho. Do I believe it? I believe may pagkakataon pa siyang magbago. I believe may pagkakataon pa siyang to take matters into his own hands, meaning mag-one-on-one siya with his cabinet secretaries and demand, and I mean demand that they do their jobs. Mag-set siya ng standards. Ito, kailangan matapos mo ito by this time. Hindi yung sobra yung tiwala niya sa sarili niyang mga tao na kahit puro press release lang talaga yung accomplishment for this year, bilib na bilib pa rin at andun pa rin. Lagi nga ng ating saligang batas, hindi mo masasabi na masama ang pag-criticize. Kasi protektado ito under the Bill of Rights. Nilagay natin sa pinakamahalagang dokumento ng ating bansa, ang karapatan na yan, nilagdaan at inuphold ng taong bayan. Bukod pa dito, sino may sabi na ang sita ay mali? Sino may sabi na ang sita ng sita ay mali? Kasi may problema po kayo sa pagkakaintindi. Bahagi po yan ng checks and balances. Bahagi po yan na para hindi maging excessive ang ating gobyerno, kailangan may pagkakataon na manggagaling sa taong bayan ang pagkokorek nito. Hindi totoo. Pero kahit sabihin pa natin totoo lahat yan, hindi po magbabago yung mga facts. At ang mga facts ay mahal ang presyo ng pagkain at sinisira natin ang sariling productivity ng ating mga mamamayan. Sinisira natin kasi binabaan natin ang taripa sa pag-import ng pagkain at directly kinokompetensya yung mga farmers na hirap kahit sa ngayon. Fact, mahal ang kuryente dito.
hikayat ng hikayat kayo ng foreign direct investments, hindi nyo naman masagot para sa sariling taong bayan at para sa mga gusto ninyong mag-invest dito sa bansa na napakamahal ng kuryente. Sino mag-i-invest dito? Malulugi sila. Pangatlo, bukod sa kuryente, mahal ang tubig at in-announce na magmamahal pa lalo next year. Okay. Hindi lang Metro Manila ang magmamahal. Magmamahal sa buong bansa kasi pag naset ng MWSS ay sumusunod po ang mga local districts. Hindi mawawala yung mga facts na yon. I-distinguish ko. Totoo yan, tumataas ang presyo ng bilihan sa iba't ibang bansa dahil mahal ang presyo ng krudo. Lahat tayo may ganyan. Ngunit dito sa Pilipinas, may pagtataas ng presyo na makokontrol ng gobyerno. Tinitiis lang nga nila ang mga hoarders. Ang mga hoarders, bibilhin nila lahat. Pepresyohan nila ng mababa ang mga farmers nang sa gayon, di ba, matutuyuan sila. Walang choice dahil minsan inutang na ng mga magsasaka yung kanilang bayad para sa kanilang mga produkto, sa kanilang mga pananim. Bukod pa dito, ang mga hoarders na yan, sila din po ang smuggler o sila din po ang importer. So ang gagawin nila, tiba-tiba sila, kaliwat kanan, sila yung kukuha ng pagkain, tapos i-hoard nila. Yan po ang nangyayari sa sibuyas. Kung kaya't kahit sabihin ninyo the world over tumataas ang presyo, dito sa Pilipinas, maaari pa sanang pababaan, hindi dapat ganyang kataas. Kung hindi tinitiis ng administrasyon ang mga taong naghuhoard, kung hindi tinitiis yung ganitong pamamalakad na halos wala tayong input dun sa middlemen, hindi tayo nakakatulong, wala tayong mga cold storage, wala tayong grain silos, wala tayong kahit ano para may pagkakataon yung farmer na i-hold din naman nila yung kanilang mga pananim at sabihin na intay ng mas magandang presyo. Di sana mas mababa yung presyo ng pagkain dito. Sabihin nyo man na may pagtaas dahil sa krudo. Yung sa atin, may taas na ba dahil sa krudo, may taas pa dahil sa mga hoarders at smugglers na nanamantala. O kaya, ayusin. Kasi, kaya kung hina-hina, umikot ka man ng buong mundo at manghikayat ng foreign direct investments, kung mataas ang presyo ng kuryente, patay sindi pa sa probinsya. Sino dito yung mga taga-probinsya? Gaano kadalas ang brownout sa inyo? Kung ba't hindi nangyayari sa Metro Manila, hindi natin alam na gano'n ang nangyayari. Kakulangan talaga ng kuryente. Paano yan? Paano yung foreign direct? Kahit sabihin mo pa, ang galing-galing ng marketer na to, naiintindihan ko nung umpisa, ha? Good faith. Sige, hikayat tayo ng FDI. At the same time, ayusin natin yung kuryente, tubig, para mas maraming pumunta dito. Pero sa totoo lang, doon pa lang sa aayusin natin yung kuryente at tubig para din sa foreign direct investments, medyo dumidikit sa ngalangalayan . Kasi dapat inaayos natin ang kuryente at tubig para sa mga mamamayan. At kung maayos lahat ng mga ito, dadating yung FDI. Ano yung sinabi sa Field of Dreams? If you build it, people will come. Ano sasabi ninyo sa pagiging tahimik ni PBBM sa lahat ng issue? Sinabi ko na yun po kanina, but I think it bears repeating. You cannot ignore the people, Mr. President. At some point, you're going to have the answer. Naiintindihan ko na ang ating Pangulo, personality niya talaga, ayaw niya ng conflict. Nalata naman yan. At naiintindihan ko rin yan. Ayaw niya ng conflict. Hindi siya yung type na gusto nag-thrive under those circumstances. Si PRD, prosecutor yan. Araw-araw kakainin niya yung conflict na yan. Kasi syempre, in court, may kalaban ka. Ganun talaga. Kaya, pasensya na mga trolls ha, sanay akong may kaaway. So, I think the president should address issues. Bahagi kasi yan ng leadership niya . Bahagi yan ng leadership ng kahit na sinong presidente dito sa Pilipinas. Kailangan sagutin. Kahit kahit, alam nyo, kahit sabihin lang niya, I recognize that you're concerned about these things. But I assure you, we are working on them. For example, this is what we did. If this succeeds, then this is what's going to happen. Simple lang po, may formula yan sa pagsasagot sa mga daing ng mga taong bayan.
It's not rocket science. If the people are confused, you, the leader, we look to you, the leader, to end this confusion. If the people are dissatisfied, at the very least, you owe us an explanation. Ano na nangyayari? Bakit ganito? Bakit ang mahal ng bigas? Okay? At please lang, huwag kayong magpaka-elite at sabihin, di huwag kayong kumain ng kanin. Really? Well, may politicking kasi pagdating sa pagpupuno ng mga posisyon na yan. Okay? May politicking talaga. I mean, you can't get it out because that's the nature of government. The president is in fact a political person. Hi, kay Kurt. So hindi natin matatanggal yan. Ang problema is kung ang kinukuha ng administrasyon ay mga tao na hindi naman nakakatulong, number one. Or hindi naman sila marunong. Okay? Or, di ba, may sariling interest na pinoprotektahan. Or may conflict of interest. Na ang kritisismo natin ay tungo sa pagpapapalit ng nakaupong Pangulo para sa ibang tao. Hindi po kami ang nag-umpisa ng laban na ito. Sino ba ang unang umatake sa Vice Presidente? Hindi po kami atat na maglagay sa kanya kay VP Sara bilang Presidente. Pero atat kami sa mga pagbabago. Nasa na yung pag-aayos ng sistema? Nasa na yung uli, ha? Bumaba ang presyo ng pagkain, tubig, kuryente, internet at transportasyon. Siyempre, atat kami. Dahil kami naman yung nagugutom eh. Ewan ko kung alta ka, baka marami kang pera. Pero sa amin na nagbibilang at nagbabudget, kailangan malaman namin kailan ba ito maaayos. At bakit ninyo inaatake si VP Inday? At bakit siya pa yung pinagmumukha ninyong atat na makaupo sa pwesto? Tinanggihan nga niya yung pagiging presidente. Kung siya nga yung tumakbong presidente, hindi naman siya lalabanan ng presidente mo. Diba? So, tigilan niyo na yan. Hindi yan nag-work. That is completely illogical yung sinasabi ninyong kaya kami nagkikriticize dahil gusto namin iupo si Inday o naaatat kami iupo si Inday o naaatat si Inday. Oy, hindi Diba? Pwede nga siyang magpresidente. Yung ata pong maging presidente si VP Sara, yung mga supporters na mahina ang comprehension. Pwede. Pero ang issue talaga dito ay yung performance ng Pangulo. As to whether or not the answer is a change of leadership, we will have to see. Ganda yung pagka-phrase nyo. Hinisingil natin ang Pangulo sa mga pangako niya nung kanyang kampanya. Tama naman po yan. Kasi kaya natin binoto. Bukod sa, of course, kasama niya si Inday. Kaya natin siya binoto. Tama lahat ng mga sinasabi niya. Sabi niya, may issue tayo kasi hindi natin inaayos yung logistics dito sa sa agrikultura. Ay pagkaupo niya, nakalimutan na yata ang logistics at ano nangyayari? Yung mga smuggler ay laganap. So, yung mga tama po. Tama, maganda po yung pagka-state ninyo. Wala akong masabi. Bakit? Sino bang atat? Ikaw lang ang nag-iimbento ng kaatatan na yan. Ikaw lang ang nagsasabi na ganado kami na iupo si Inday. Alam namin in a fair fight, kung mag-snap election ngayon, talo manok mo. Hindi ako magbibiro. Kasi tignan nyo lang tignan nyo lang dun sa mga pangyayari. Pero ang punto dito, narinig mo ba si Inday na naghikayat ng ganyan? Wala. Meron ba kaming sa amin na nagsasabi na iupo na si Inday? Hindi. Nagsisisi kami na hindi tumakbo si Inday na presidente. Oo, totoo yan. Pero yung sinasabi mo na paulit-ulit, kahit kailan hindi magiging totoo yan. That 500 billion ayuda for the poor is insane. It's a huge sham, sabi ni Gino. Correct ka dyan. Kasi, ano ba ang ayuda na yan at para saan? Sila ba ay nag-anticipate na mayroong pangyayari na kakailanganin ng ayuda? O matatiming lang itong ayuda na to kapag malapit na ang eleksyon o malapit na ang referendum para sa charter change? #no to charter change, at least not under this Congress. Diba? So tama po yan. Bukod pa dito, ito yung nakakatawa. Kasi kung itong 500 billion na to ay gawin nating paraan para
yung magkaroon uli ng pondo ang land bank at hindi sila magdadamot dun sa pera na yon at mapautang yan para dun sa mga gustong magtayo ng mga munting negosyo, micro, small, medium-sized, or even big businesses, ay sana ginagawa na lang yung available para magkaroon ng economic opportunities dito sa Pilipinas. Instead, gusto nilang ayuda. So it is time to question, bakit ayuda? Bakit hindi na lang yan business loans? Bakit hindi na lang yan loans to farmers or loans to whoever wants to become a farmer? Or pa dun sa para dun sa mga stewardship ng lupa, bigyan natin ng pondo at pagkakataon ng mga tao mag-alaga ng lupa natin at mag-reforest. Anyari na. Instead, ayuda talaga, handouts make us weak pagka wala sa lugar. Naintindihan ko yung handout kung biktima ng sakuna. Kung mayroon talagang catastrophic na nangyari sa pamilya. Kung hindi, abay gamitin na lang po natin yan sa healthcare. So, isa pa yan, ehemplo ng kahinaan ng leadership. Kasi nakita natin na ang gastos ng Kongreso ay minsan labag na dun sa National Expenditure Program. Hindi tama yun. Ang executive ang naglalagay, ito ang kailangan na pera. Pero nagdadagdag ang Kongreso at meron pa silang para sa ayuda, nakaduda-dudang ayuda. Kasi ang daming ita-timing, election. Pwede rin i-timing yan sa sa plebisito. Yan? Institutionalized vote buying na, kunwari na lang na, ay, hindi naman namin sinasadya yung timing pero nangangailangan itong mga to. Tama naman, na ayuda is the easiest way to buy loyalty from the poor kung kaya't kailangan nating i-question.